Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Yun ang katagang sinabi ni Dr. Jose Rizal. Sa panahon ngayon, sa tingin, maging pag-asa pa ba ng bayan ang mga kabataan? Kung ito'y umaakyat ng bundok, nakikipaglaban sa gobyerno natin. Sa napabalitang namatay na 19 na kabataan, yung sabing nasama doon sa inkwento ng NPA, masasabi pa ba nating maging pag-asa ng bayan ng mga kabataan yan? Kung sa mga karakter ng mga kabataan ngayon ay ibang-iba sa kabataan noon, masasabi pa kaya ni Jose Rizal kung nabubuhay pa siya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Kayo, ano sa tingin? Maging pag-asa ba ng bayan talaga ang kabataan? Kung sa nangyayari sa panahon ngayon, ang mga kabataan na ang umaakyat ng bundok. Ang mga kabataan na ang number 1 na nasa kalye, nagpoprotesta na hindi alam kung totoo ba talaga ang kanilang pinaglalaban. Kung ito'y nahikayat lang ng kanilang mga leader. Ang dami ko nang napanood ng mga testimony ng mga dating rebelde, mga kabataan, kung paano sila hinikayat pagdating sa bundok ay hirap naging sitwasyon nila. Marami pang mga ginahasa ng mga kababaihan na umakyat sa bundok. Paano maging pag-asa ng bayan kung ganito na ang mentality ng mga kabataan ngayon? Mapusok. Pero wala sa tamang desisyon. Paano pa kaya masabi ni Dr. Jose Rizal na pag-asa ng bayan ng kabataan? Kung sa panahon ngayon, madaling mahikayat yung mga matatalino pang mga kabataan. Kaya ang kasabihan nun ng mga matatanda, naalala ko pa, huwag kang maging matalinong bobo. Saan galing yung mga kabataan na nahikayat papunta ng bundok? Sa mga universidad. Karamihan matatalino. Active sa school. Student council. Mapusok. Sumisiklab ang damdamin para sa bayan. Tutuga pa talaga para sa bayan ang kanilang pinaglalaban? O nagkaroon lang ng maling pag-unawa o maling mga taong naghikayat sa kanila? Hindi para sa bayan, kundi para sa pansarili ng mga leader na naghikayat sa kanila. Marami akong napapanood talaga ng mga lumalabas ngayon ng mga testimony ng mga dating na mundo, bumaba at na-realize na mali ang ginawa nila. Saan sila galing? Sa Gabriela, Youth, Kabataan Party List, o sa iba't ibang mga organisasyon na ginagamit ang mga kabataan. Doon madaling mahikayat ang pinapalabas dahil sa pag-abuso ng gobyerno. Pero anong lumalabas na kwento ng ginagawa ng mga NPA sa mga liblib na lugar? Ginagawa nilang palabigasan ng mga tao, mga komunidad. Pag hindi magbigay, tinatakot. Yan ba ang pinaglalaban ng mga kabataan na to? Kailan kaya magising ang mga kabataan na to? Na sila'y nagagamit lamang. Yung mga leader nila na sinasabing nasa kongreso, ang sarap ng buhay. Diba? Sarap ng buhay, pero yung mga tao na sa kalye, yung nakipagsigaw na, makiba ka, huwag matakot, makiba ka. Paano sila? Yung mga leader nila nandun sa kongreso, sa opisina, napakalamig ng aircon. Ang
ang sasarap mga kinakain. Yung panahon ni Juma Season, nasa Europa siya, sarap ng buhay niya. Paano yung mga tao na sa bundok nakipaglaban? Halos walang makain. Halos walang mahigaan na maayos. Paano sila? Paano sila? Kung pwede lang buwagin na yung UP na yan. Diba? Diyan karamihan ng galing yung mga kabataang matatalino na nahikayat papunta ng mundo. Matalinong bobo nga, sabi ng mga matatanda. Madaling mahikayat. Mapusok. Sumisiklab ang damdamin sa maling paniniwala. Ngayon, maging pag-asa pa ba ng bayan mga kabataan? Masasabi pa ba ni Rizal na pag-asa nga ng bayan ang mga kabataan? O masasabi na ni Rizal ang kabataan ay salot ng bayan?